Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Pilipinas. Pahayag ito ni Admiral Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Pagdepensa niya kay PBBM na hindi daw siya addictus benedictus kasi napakatalino niya at hinahangaan ng mga world leaders. Ay, nako. Pangulong Marcos, hinahangaan umano ng mga leader ng ibang bansa dahil sa talino nito. Malabo para sa dating abogado na si Larry Gadon na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa angking talino nito. Sa panayam sa kanya, sinabi ni Gadon na makikita naman sa talino ni Pangulong Marcos na wala itong ginagamit na ipinagbabawal na gamot. Ito ang kanyang statement. Napakatalino ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, kahit ngayong mga world leaders believe sa kanya. So, sige. Sip-sip pa more. Ito na, battle of narratives. Court of public opinion. They are trying their best. Itong mga alipores ng Pangulo, depensahan siya para iangat ang kanyang imahe dahil kung si Ramon Tulfo pa ang paniwalaan natin, sabi niya, lame duck president na itong atin. Dahil yung mga aligasyon ni Saldico, aligasyon ni Senator Amy, kahit walang klarong ebidensya, mas marami ang naniniwala sa taong bayan. Yan ang assessment ni Ramon Tulfo, which I agree. Kaya ito ngayon, sina Auntie Claire Castro, Larry Gadon, yan, salita sila, depensa. Tingnan natin ano ang reaksyon ng taong bayan, people who reacted. 18,000 people who reacted, 15,000 ang tumatawa, 1,500 ang nag-like, 329 ang nag-love, 290 ang galit. So, around 90%. Hindi naniniwala dito sa statement ni Admiral Larry Gadon. Ang galing ng kanyang panahon. Basa tayo sa mga comments. G. Tagunon. Utal-utal nga. Bidabadap, how can he discuss in depth? Malala niyo yung interview niya sa Australia? Nung tinanong tungkol sa nakaw na yaman ng mga Marcos, wala na. Natamimi na siya eh. May napanood akong Facebook reel kagabi. Yung kampanyahan pa ito, election bago yung May 2022 election, pinag-uusapan yung kanyang kurso sa Oxford. Sabi niya, nakatanggap ako ng certificate. Ito palang nag-interview sina Karen Davilatat, yung isang lalaki. Meron na silang record, certificate. Basta, statement ng Oxford. Nakalagay doon, Ferdinand Bongbong Marcos did not complete his bachelor's degree program. Drop out. Siguro, magsalita, yes. Bulatik eh. Magaling siyang magsalita kung salita. Kaya lang, gawa, baliktad. Yung mga sinasabi niya, taliwas sa nangyayari on the ground. Yan ang ating presidente. Ano pa ito? Ryan Gray, in death or on high? Pahad Imam, baliktad ata. Alma Chan, patesting naman sa buhok dyan. Yan, testing.
Cash marginally, time has changed. Gagong, don't use. If you, so, yun, binabati ko siya. Poros, testing daw dito sa buhok para mapatunayan. So, wala na talaga. Kahit anong gagawin pa nila, talagang palubog na ang barko. But opinion ko lang ito, hindi siya magre-resign. Kaya itong November 30 na anti-corruption rally, dalawa na ang panawagan ng Catholic Church, ang leader nito eh. Resign, dalawa. President and the Vice President, resign. Oh, ganyan. Kasi takot sila na presidente lang ang mag-resign, Vice President ang uupo, lalo silang delikado. Itong rally kasi sa November 30, mga makakaliwa ang gumagalaw dyan eh. Resign ng dalawa, President and Vice President, tapos ang uupo, People's Transition Council. Meron bang ganun sa konstitusyon? Excuse me. Wala. Bakit nakaisip sila ng ganun? Yan ang style ng makakaliwa. Yung coalition government. So, wala na. Agree ako doon sa sinasabi ni Ramon Tulfo, lame duck president na ito. Kahit ano pang gawin. Ano lang, survival na lang. Yes, he can stay in office up to 2028. Kaya lang yung magagawa niya, wala na. Lalo na ngayon na bumabagsak ang ating ekonomiya. Pabagsak ang peso, pabagsak ang Philippine stocks. Foreign investments, wala na. Pabagsak. Tourism. Dito mo makikita. Yung tourism, talagang lagapak ang turismo natin. Isa na tayo kung sa ganda ng lugar, isa tayo sa pinakamaganda sa ASEAN. Kaya lang, foreign tourist arrival, isa tayo sa pinakamababa. Bakit? Dahil hindi safe ang bansa natin. Talamak ang korupsyon. Yung image natin sa abroad, sirang-sira na tayo. Yan po ang tatak ng Marcos administration, bagong Pilipinas kuno. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang hero ang itabang sa mga tao nga kadtong mga daot na ang ilang balay og mao na ni sila ang matagaan. Ayo kay natagan na sa friend. Kan di na ulanan kay makatok na gyud mi. Ano piso? Padalanin niya ta ko. Kami niya pa. Anom. Michael di ba bala na may tatlak. Babay. Og karon mao na ni sila ang nangatabangan. Salamat. Salamat kami kay naibana ka rin og sen. Namong balay kay doon matuluan og ulan. Kay makabalay na magsen. Nabangan na magsen. Salamat kayo. Salamat kayo. Nabangan kayo sen. Ilahi salamat kayo Ginoo. Nabangan kayo sen. Nga mo day. Ay nabangan na gid ko. Salamat kayo. Sana naghatag ani. Pero ginuhap na hinabangan kayo Sid para salamat po ginuhap.
So muna ni ang gipatukod ni kuya nga balay. So makatop ra gid siya og gero. Ayo. Kaya na nabangan na gid ko anay makagbalay na gid ko.